Sandro, ngayon talagang mga araw na ito, ang dami mga controversial issues na lumalabas. Pero napakaganda, malaman naman natin ngayon ang good news na ito, pag-uusapan natin yung diwa ng leadership at kabutihang loob. Itong programang ito, yung mga grupong taong ito, sila yung nagvo-volunteer para makatulong sa ibang kapwa-tao. Ito nga, nakakatuwa, ito yung programang tinatawag na Pahinungod. Alamin natin ang lahat ng yan. Makasama natin this morning ating very special guest, si Professor Celia Bonilla ng University of the Philippines, Manila. Good morning. Good morning po. Good morning. Good morning. Maraming salamat sa pag-invite nyo dito sa amin. No? Ma'am, siguro to start off, ano po ba yung ibig sabihin itong pahinungod na ito? Ang pahinungod ay hiligay no, ng oblation. No? So, you see, oblation, ibig sabihin alay, ganon. At kinuha kasi para makita na it's para sa buong Pilipinas. Kasi nga alam natin si oblation, di ba, yung gawang sculpture ni Guillermo Tolentino ay nakatungtong, di ba, sa mga bato. Yung mga batong yon, it symbolizes all the islands of the and then taxpayers' money pa rin, no? In principle. So ngayon, Pahinungod, ito ay isang programa. So paano po, ano pong nangyayari dito? Maaari niyo pong ikwento sa amin. Ito ay sinimula ni President Javier noong pang 20 years ago. In fact, we're celebrating our 20th anniversary, no, this month, this coming month, September, no. Kaya nga ang aming tema ay ito, if I may, meron akong kodigo na 2020, a clear vision for volunteerism. Ang pahinungod ay sagot noon, no? Para tingnan, has UP lost its soul? Parang gano'n. Parang nagiging materialistic na tayo masyado, lalo na yung mga UP graduates. Kaya nga nakita nila na marami naman kanya-kanya na tulong ginagawa yung mga tiga-UP, no? Pero ang maganda dito ay marami ding tumutulong na hindi naman tiga-UP. In fact, pahinungod talaga, maraming hindi tiga-UP. No? Kaya nga ang pinaka-forefront nito, yung mismong ginagawa na link, kaya nga ugnayang pahinungod. And if you'll notice, UP, ugnayang pahinungod. Parang ganun din. We play with the acronym. And then, it's the volunteerism that we're now doing, institutionalized by Pahinungod, has been even buttressed now by RA 9418, Volunteer Act of 2007. Kaya mas, in principle, we can invoke the law, no, for people to also continue to help us. And as such, no, we have this month-long activity for our anniversary celebration, ganon. So, if I may? Yes, sige, go ahead po. So, meron tayo sa Monday, ito, wellness in Philippine Information Agency, nandiyan lang sa likod nyo. No? Kasama dyan ang training on basic life support. Okay? Tapos, meron ding herbo-cautery, yung mga nagpapatanggal ng warts, ganyan. At saka marami pang iba, no? Continuing yan, every Monday yata gusto nila. And then September 3 and 4, Tuesday and Wednesday, we have the El Sarok. What is El Sarok? Earthquake and landslide search and rescue course. Yun, So lahat po ito for free? For free. So workshop, seminar? Yes, it will be facilitated by our partner also, MMDA, no, to be attended by search and rescue team of different colleges and universities of UP Manila. May lecture then and hands-on in those days, no? And then September 14, Saturday, Alay sa Tanay. Kasi nga, oblation, ang ibig sabihin ng pahinungod. Alay. No, alay. At, Pero, Prof, tanong ko lang, since kanina nasabi nyo, it's about volunteerism, nagvo-volunteer yung mga students at yung mga ibang tao na gusto pong makatulong. Nakita natin kanina sa screen, may mga medical mission. Bukod po sa medical mission, saan pa po sila ibang siguro maibigay ang kanilang pag-volunteer? Meron tayong tinatawag na Teachers Development Program. Ito yung pumupunta kami sa mga far-flung areas, no? Tapos, so, nagtuturo po nagtuturo kami sa mga teachers. Tapos, meron ding, sayang wala muna kami ngayong ganong mga volunteers, pero welcome ang lahat ng tao. Yung mga UP graduates, ang tawag doon ay gurong pahinungod for 1 year. Can you beat it? 1 year. Doon lang siya sa yon at tutulong sa teaching staff ng isang far-flung, isolated community. Tapos, doon siya, wala siyang sweldo,
Ang sweldo, ang pinaka-allowance lang niya yung galing sa pahinuod. Di ba? Medyo sobrang pagbibigay na sarili yun, di ba? Paano kunyari may isang tao gusto niya mag-volunteer at makatulong pero iba yung talento niya, hindi niya kaya sa mga medical mission, pero kunyari sa larangan ng arts, kaya niya magturo sa mga bata, maaari po ba ito? Maari yun. In fact, meron kaming SK, no? Street Kids, Program for Street Children, no? Nandun may arts din doon, no? In fact, the street children themselves are trained to put up a play, no? We have had plays, no? In CCP itself, no? Tapos itong mga ito ay ginanapan ng mga street children from the different partner shelters, no? So they're not really, well, some are really off the streets, no? Alam mo naman, kaya lang pag nilagay sila sa shelter, they go back, no? So anong ginagawa? May tutorials din for them. Meron ding tuturuan din silang for hygiene, ganon. At marami pang missions na meron din kaming summer immersion service program. Ito yung for one summer, hindi yung talagang tutulong yung student, no, or anyone from UP na gustong sa isang far-flung community again, no? Kasi the basic idea is to serve the underserved. Ganon. So talagang lahat pwede, ginikater nila sa dami ng programa at Sandro, nakita naman natin month-long celebration. So marami sila pwedeng salihan kung gusto nilang makatulong. Ito yung nakita natin, parang talagang about community development, yung volunteerism na ihahatid ng mga mag-volunteer nga para dito. Pero ang problema naman po ngayon ay paano po ba natin nahihikayat yung mga kabataan na mag-participate po sa mga ganitong bagay? Dahil alam naman natin na napakarami ng distractions and sometimes they prefer to do other things aside from helping out. So how do you encourage people to join and volunteer? Well, we link up with partners like you to help us, no? Please help us. Kasi ang sinasabi namin, it's not really the number of beneficiaries we reach out to only, no? But to encourage the spirit of volunteerism. Alam naman natin ibig sabihin ng volunteer, di ba? Meaning will, no? Parang will, the will to serve, no? In fact, if I may quote a favorite writer of mine, sabi niya, para servir, no? So how does that translate? No, loosely it says, if you want to be useful, serve. Diba? Tapos, in Pahinungod, marami nga kaming programs na gano'n. At ang gusto namin talaga ay yung mga tao na pwede rin tumulong sa amin, maybe not anymore from UP, no? Pero ang idea ng linking, ugnayan ng Pahinungod. And speaking of Prof, tulong, alam naman natin hindi magiging posible ang mga ibang programa ninyo kung walang funds. True. So saan po ba tayo pwedeng humingi ng tulong kung pag-uusapan natin ang pagfa-fund po ng mga iba niyong programs? May mga LGU na nagiging host namin, no, for our Teachers Development Program, no, pati sa medical mission, sometimes we have rural health units, no, to be our partner. Pero bukod doon, no, meron kami talagang parang ongoing link, no, for instance with DepEd, no, for the Teachers Development Program. We will really revive. Yes. Please, we know the importance of education, di ba? Kasi parang it's you putting your money where your mouth is, eh. Yes. Gano'n naman yun. Ito po ma'am, kasi alam naman po natin na matagal na nga po itong programang ito ng inyong 20 years. 20 years na nga, 20 kumbaga. years. Pero alin pong mga areas, kumbaga, ang inyong natulungan na nga po at inyong pinuntahan para maiangat ang kalidad siguro ng kabuhayan sa kanila at yung health, syempre dahil since alam naman po natin na parang mostly ay medical ang tulong na Yes, nabibigay. oo. Kasi actually from Batanes to Holo. Wow, talaga. Wow! Lahat ang yun, lalayo. sayang wala yung ating media. Di ba rin, next time video. kapag natin Meron present dyan, no? Kung pwede mong taddarin ng mga highlights, no, yung buong island, no? Lubang, no? And then we have also been designated as to be the forefront of UP's response to disaster. No, disaster response, risk reduction and mitigation. Kaya ang ginawa namin, yung nakita nyo kanina siguro or pwede nyo i-play uli, Pero magandang makita rin na hindi lang ngayon ang meron pa kaming mga dito sa Oblation sa Tanay na alay sa if I may, no? Ito ay continuing community service in terms of herbocottery, again, kasi itong si aming director, si Dr. Eric Talens, no? Trauma surgeon siya, but he invented a formula, no? For
herbocotery. So, yung mga pagtanggal ng warts, gano'n. Pero bukod doon, may diagnostic pap smear examination, Importante dental yan. extraction. Health services. Health services, community social welfare, ano to? Storytelling with children on disaster preparedness. Yung mga flood Maganda na maging aware literature. sila kasi Bata pa lagi lang. ang Pilipinas, lagi natatamaan ng kalamidad. Correct. And then it's a way of debriefing also for those who have gone through these floods, no? Grabe ang maganda. Ang Maganda ganda na aware din sila. pati yung mga bata, makikita nila na hindi lang sila parang victims, no? In fact, we don't want to call them victims, they're survivors, no? So health training, again, on basic life support, first aid for barangay officials and health workers, former mayor, under the auspices of former Mayor Tan and our former Pahinuo Director, Dr. Federico Cruz. And then on Sunday, ito yung please attend kayo, no? Make fun run. In fact, we call it Anniversaron, no? Reunion among all volunteers, new and older. No? 5K lang, no? Sa Academic Oval, facilitated by volunteers from the College of Human Kinetics in UP Diliman and the Student Council of UP Diliman. The 200 peso fee, no, covers a limited version of Anniversaron t-shirt. Posters are created by the College of Public Health volunteers, no? So dapat all hands on deck talaga to. Friendship bracelet for every lap now will be given to those running, no? Signifying the bond or ugnayan of all the volunteers created by the volunteers themselves, no? And then the prize is to make new friends. Yes. Of course, Diba? nakita natin parang ma'am, puro makabagong ways ng bayanihan talaga ito. Kasi since may mga linkages din with other people and talagang tulong-tulungan nga para po maiangat nga ang kalidad ng buhay. And not only that, Sandro, yan yung pakikiband, more of yung pagtulong mo sa kapwa mo, yung act of volunteerism, yan yung importante dyan. So, mahaba pa yung mga celebration natin. Ano pa po yung mga iba natin celebrate for the month of September? Meron kaming traveling exhibit in all the colleges, no, within UP Manila. Pwede rin namin dalhin dito kung gusto nyo. And then, we have on September 27, the culminating activity, which is a Holy Mass, no, for the volunteer, the alay himself, no, at 12:15 in PGH Chapel, no. And the celebration proper will be at 2 p.m. at the College of Medicine. So, ayan. So, talagang month-long celebration ito nga pahinungod. Ang So, daming programs ang and dami activities na at saka, nakapaloob. kaya walang reason yung mga boss natin dyan o yung mga viewers natin na hindi sila makakatulong dahil talaga nga naman binuo nila yung buong month ng September. So, maaari po kayong makatulong, maaari sila makatulong sa pamamagitan ng pagsali sa mga activities ng pahinungod. Yes, ma'am. Siguro last niya lang, baka meron po yung message po sa ating mga manonood. Maybe you could give contact numbers or details so they can contact you if they want to participate in the programs and activities. Yung aming, nandun kami mezzanine ng PGH, no? At meron kaming ang ay 526 6950. 526 6950. Okay. 526-6950 and 526-6951. Yun ang aming landline. Kasi medyo nasa ilalim kami ng mga X-ray units, kaya nagja-jam ang ating mga cellphone signal sa doon. Ayan, thank you so much for joining us this morning. That was Professor Celia Bonilla ng University of the Philippines, Manila. Again, kung gusto niyo pong sumali, maaari po kayo tumawag sa 526-6950 or 526-6951.